Magandang hapon po mga kababayan ko. Ito pong ulang yung kababayan na si Chris Villanueva po mula po sa Kingdom of Saudi Arabia. Unang-una po, congratulations po kay Auntie Claire. Sikat ka na naman po. Dahil po meron po kayong nasaktan na balat sa buwis po na congressman na ngayon pong hapon o kanina pong umaga po yata. Di po ako sigurado kasi umaga pa lang po dito. Siguro hapon na po sa Pilipinas. Nagsampa po sa inyo ng cyber libel case o libel case tungkol nga po doon sa isa po yung vlog tungkol po doon sa solar energy business po ng ating congressman na Balat Sibuyas. Ngayon po, problema na po ng congressman po yan kung paano niya po i ipapanagutin si Auntie Claire. Kasi si Auntie Claire naman po, base po sa napanood po natin sa kanyang vlog, wala naman po siya sinabi na on her personal opinion. Yun po, galing din po sa interview ni Congressman na Balat Sibuyas doon sa isang TV station. So doon lang po hinimay ni Auntie Claire yung mga sinabi po niya at wala naman po siya sinabi doon po na personal opinion po niya. Maliban po syempre doon sa mga batas na kung base po doon sa sinabi ni Congressman Libiste, tapos syempre tungkol rin po si Auntie Claire. So alam po niya kung saan po sasabit o nahuli sa sarili pong dila yung isang congressman po na medyo balat sibuyas po. Imbis na syempre imbis po na ma-shaken po si Auntie Claire, syempre parang sa ating lahat o lalo na po sa media, ano po yan parang pinasikat niyo po yung isang tao lalo. Mas maganda nga po tumakbo si Auntie Claire sa susunod mong election sa pagka-senadora. At least marami na po siyang marami na po siyang follower. At the same time, marami po susuporta po sa kanya. Kailangan po kasi ng isang mga attorney na ganito po klase. Lalo na po sa panahon po natin ngayon nagkalat po yung fake news na kinakalat po ng mga DDS. Talagang nakakadiri po yung mga pinagkagagawa po nila. Kahit po ng mga AI po pinakakalat na po nila. Mga katulad po yung sumisingot po ng powder something alleged na illegal drug si uh, PBBM, talagang pinakalat po nila at pinaniniwala po nila yung mga followers po nila na yun po talaga legit kahit po halatang halata po na peke, di ba po ba? So bini-brainwash po nila yung mga po nila, yung mga kakampi po nila o yung mga kadidis po nilang uto-uto. Pero kung napansin po natin parang wala, nagda-die down na po yung yung pagka-DDS po ng iba kasi nakakasawa na nga rin po na paulit-ulit na at nakikita po natin na mga pinopost po nila mga tao dito, mga recycle video lang po. So balikan po natin yung congressman na napaka balat sibuyas po. Ito po ay batang congressman po na taga Batangas na napaka sensitive, ultra sensitive po sa sinabi po ni Auntie Claire. Siguro po banat lang po. Si Auntie Claire naman po, in fairness naman po sa mga sinasabi niya, may mga mga basis sa mga sinasabi niya. At hindi naman po siya nagsasalita on her personal opinion. Kumbaga, nakikita niya lang po o sinishare din po niya yung mga video na pinagkuhanan po niya at ina-analyze po. So, doon lang po siya sa napanood ko po nga sa akin tungkol sa pag-discuss siya kay Lebiste, doon lang po din siya kumuha ng, ng mga inidiscuss niya po sa kanyang vlog. Doon sa mga interview ni Congressman Lebiste. Si Congressman Lebiste na rin po naman nagsasabi o nag-i-spill about doon sa naging negosyo niya po sa solar panel. So, imbis na matakot o mawalan ng confidence si si Yusek Auntie Claire, lalo pa lumakas po yung loob ng Auntie Claire. At saka hindi naman po siya nagsasalita that time sa vlog niya as a spokesman o spokeswoman ng Malacanang, kundi as a personal vlogger po. May nakalagay naman po doon na disclaimer po sa po niya sa video niya. So, I believe na protected po siya ng freedom of speech ng Pilipinas. Lalo na po uh, vlogger po siya. At the same time, wala naman po siya sinasabing mali. Sa tingin ko po, mali sa base po doon sa pinanood po niya na interview po ni Congressman Leviste. Kung meron man po, paano na po i-defense niya, Auntie Claire po yan, nasa kanya na po yun at alam naman po natin mahusay po siyang abogada. At alam niya po yan kung paano niya i-defense. So, ito po first attack po first libel suit na kinarap po ni Auntie Claire at galing pa po dun sa batang
batang kongresista na galing pong Batangas at sabi nga po nila kinuha pa po niyang abogado yung mga kilalang abogado na talagang maka-DDS o DDS fanat na DDS po na kilala pong mga parang DDS figure po. O, yan po yung nakikita po natin na nagwe-welcome po sa daan, na gusto paalisin ng gobyerno, gobyernong Marcos, kung ano po yung mga sinasabi yan po. Kilala na po natin po yan. Talagang very ano po yan, very popular ano po yan, attorney sa ngayon po ng mga DDS po. Kaya po ako nag-vlog, yun nga po yung sinabi ko na kino-congratulate ko po si Auntie Claire dahil isa na po siya sikat na isa na naman po siyang biglang sikat po sa araw po na to dahil nga po sa napikon po sa kanya isang balat sibuyas po nating congressman. So imbis na maging black ano po to publicity po kay Auntie Claire, naging pong good publicity po sa kanya to para at least po mas makilala po si Auntie Claire at mas mabalikan po yung mga video na pinagpo-post po niya at makikita po ng tao na wala naman po siya sinabi na nag-iimbento po siya. Ito lang po base rin po dun sa sinabi po ni Congressman Libiste. So Auntie Claire, sana po sa mga susunod po mga panahon, kung mapag-isip po kayo tumakbo kayo sa politika, tumakbo po kayo. Kailangan po kayo ng mga Pilipino na nagmamalasakit, totoong nagmamalasakit po sa ating bayan. Hindi po katulad ng mga ibang mga Pilipino po dyan na talagang binabatak po, pailalim po ang ating bansa. So yun lamang po, sana po lagi niyo po suportahan si Auntie Claire sa kanyang mga vlog, makikita niyo po yan, marami pong nanonood po dyan. Siguro po ang mga vlog po niya sa isang araw, mga 3 to 5, depende po yan sa availability po ng ating Yusek Auntie Claire. Kaya po tinawag na auntie yan kasi ano yan marami po mga connotation sinabi niyang mga antay parang ganun po So magiging antay na po talaga yan po forever na po yun na nakatatak po kay Auntie Claire, yung pagiging auntie po niya o ante o antay, parang ganun po. Yan po yung magdadala po sa kanya sa mas higher position po sa government po natin tulad po ng Senate. Kailangan po yan kasi ngayon po sa tingin po natin marami na po mga Pilipino na ayaw na po sa mga traditional politician. Lalo na po sa Congress, lalo na po sa Senate na kung titignan niyo po mga parang nagiging komedyante po yung Senate dahil wala naman po talaga mga attorney po dyan bibihira lang po kaya pagdating po sa debate mahina po. Liban na lang po doon sa mga well-experienced po natin mga senator. Katulad po ni Senator Tito o Senator Lacson, Senator Legarda, at iba pong mga senator na magaling po talaga sa debate. Pero other than them, mga komedyante na po yung katulad po ni Senator Amy Marcos na puro chismis po yung sinasabi po niya. Mahilig po gumawa po daw ng chismis. Sabi nga po ni na isa pong senador po na sinabi po na hindi po fake yung kanyang ngipin, wala po siyang wig, wala pong ginalaw sa mukha niya. Ayun po yung veterano rin po na senator po natin na palapatol din po na para lang po basagin po yung narrative po ng isang senadora po. Lagi nagpapatawa at minsan yung patawa niya mas madalas po nakakainis po dahil hindi po yun demeanor po ng isang senador. So yun lamang po, ito po muli ang yung tawag dito, maliit po na vlogger lamang po. Sana suportahan niyo po ako na makipag-vlog ko at mapag-usapan po natin yung mga real talk na nangyayari po sa ating bansa. Base po doon sa pagkakaintindi po natin. Hindi po tayo magagaling ng mga analysis. Pag-usapan lang natin, kwento-kwentuhan lang po. Salamat pong muli. Ito pong yung kababayan po dito sa Middle East. Supportahan niyo po ako sa aking vlog. Salamat po at mag-ingat po tayong lahat.